Sa episode po na ito ay ating sisilipin o titingnan ang kasulukuyang ginagawang Plaridel Bypass Road na magkukonekta sa bayan ng Balagtas at San Rafael, Bulacan. Kasalukuyang ginagawa ang phase 3 ng proyekto o pagpapalapad ng kalsada sa Plaridel Bypass Road. Ang Plaridel Bypass Road ay may haba na 24.6 km at napabilang po ito sa isa sa pinakamahabang bypass road dito sa Pilipinas. Nakakatuwa lang isipin, no? Dahil libre natin itong dinadaanan. Makikita po natin yung progress ngayon dito. As of now po, ayan po yung status or update dito sa ginagawang Plaridel Bypass Road. Malapit na po itong matapos lahat. Mula po dun sa Bustos Flyover hanggang makatawid ng Angat Bridge ay 4 lanes na po ang ginagamit ng mga motorista. Ramdam mo na dito na hindi na gaanong traffic dahil nga po nasa kabilang linya na yung kasalubong natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating panibagong vlog. So ngayong araw po ay ating pong sisilipin o pupuntahan ang ginagawang phase 3 o pagpapalapad ng kalsada sa Plaridel Bypass Road. So tara, let's go. So titingnan po natin ngayon kung ano na yung status or update or progress sa ginagawang pagpapalapad ng kalsada para makita po natin at malaman po natin from 2 lanes ay gagawin po itong 4 lanes. So titingnan po natin kung pasabol na ba itong daanan ang 4 lanes. Mula po dito sa Malolos ay magta-travel lang po ako ng 10 to 15 minutes ay mararating ko na po ang Plaridel Bypass Road. So tara, sama po kayo sa ating pag-i-explore ngayong araw. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. So dito na po tayo sa bayan ng Giginto. So as of now po ay ongoing yung ginagawang kalsada dito. So tinataasan na po siya. So ito pong area na to ay binabaha po. So dito po sa Giginto Crossing ay kakaliwa po tayo dito. At madadaanan nyo po dito yung talipapa ng Giginto. So marami pong seafoods. Ayan. May mga nagtitinda ng isda. Andito na po tayo sa Plaridel Bypass Road. Ito pong kanan ay papuntang NLEX exit. So ito pong kaliwa ay papuntang San Rafael. Ayun, makikita po natin na ongoing yung ginagawang flyover dito sa may part na to.
So dito pa lang po yung natatapos ng flyover. So as of now po, ayan yung update sa ginagawang flyover. Dahil nga po may intersection sa part na to, ay madalas po dito traffic. So tinayo nila itong flyover na to para po pag palabas at papasok ka ng NLEX ay sa flyover ka na dadaan. Itong Plaridel Bypass Road ay nagsisimula sa Barangay Burol, Balagtas, Bulacan, at magtatapos ito sa may Pan-Philippine Highway sa Barangay Maasim, San Rafael, Bulacan. Ang Plaridel Bypass Road ay nasasakupan ng 5 munisipalidad. Ito ang Balagtas, Giginto, Plaridel, Bustos at San Rafael. Alam nyo ba, during the administration of President Benigno Aquino III, ang Plaridel Bypass Road ay initial na nakaplano na maging toll road. Ibig sabihin may bayad po dapat ang pagdaan sa kalsada ng Plaridel Bypass Road. Pero nirevise ito at naging untoll road, at kalaunan tinawag na Plaridel to San Rafael Bypass Road. So sa part po na to ay 4 lanes na po ang gumagana. Ang magiging 8 lanes pa po ito pag natapos yung flyover. Sa part po na ito medyo malapad na po yung kalsada. So dito sa part na to ay may mga bahagi na semento. So putol-putol din po yung semento, hindi pa siya dire-diretso. Ibang part sementado na, yung iba hindi pa gawa. Then yung gitna po ay may barrier o center island para iwas aksidente. Itong Plaridel Bypass Road ay may haba na 24.6 km mula po dun sa Barangay Burol, Balagtas, Bulacan, hanggang Barangay Maasim, San Rafael, Bulacan, sa may Pan-Philippine Highway. Pag dito po tayo dumaan sa Plaridel Bypass Road ay mapapabilis ang biyahe natin sa estimated time na 30 minutes. Pero kung doon po tayo dadaan sa mga bayan ng Plaridel, Baliwag, bago tayo mag San Rafael, ay aabutin po tayo doon ng mahigit 1 oras dahil po sa traffic. Napaka-busy po ng kalsada na to dahil dito po nagdadaan yung mga tracking madalas. So malaking tulong po ito sa mga biyahero. Mahaba-haba na rin yung gawa sa kabilang linya, pero hindi pa siya pinapadaanan dahil may tamang panahon dyan para daanan yan. Hinihintay yung tamang tigas ng semento, so may harang yung kabilang lane para hindi siya madaanan ng mga motorista. So ayan po, yan yung papuntang Plaridel. So itong part po na ito ay sakop na ng Plaridel. And dito sa part ng Plaridel ay gawa na rin po yung kabilang lane, pero may mga part pa rin na hindi pa gawa, putol pa yung ginagawang kalsada. So dito po part na po ito ng Bustos. Ayan. So from Plaridel medyo mahaba-haba na rin yung kabilang lane. Ayan o. Ayan, makikita po natin sa kabilang lane okay na. Then ito po yung unang tulay na madadaanan natin, ang San Jose Bridge 1. Ayan. Then yung kabilang tulay po ay gawa na rin. Makikita na rin po natin yung mga nagtatayuan ng mga infrastruktura dito sa gilid ng Plaridel Bypass Road. Makikita po natin may mga heavy equipment na nandito, no? Ongoing silang nagki-clear sa mga gilid. Ito na po yung pangalawang tulay, Kamatshihan Bridge. So gawa na rin po yung kabilang tulay. Mula sa tulay na ito ay 3 magkakasunod po ito na tulay.
Tapos makikita natin yung napakagandang view sa Talampas, Bustos, Bulacan. And ito naman po yung huling tulay na San Jose Bridge number 3. Tapos makikita po natin yung kabilang lane, gawa na rin po. Mahaba-haba na yung gawang kalsada dito sa part ng Bustos. Kung tutuusin, pwede na nga daanan eh. Pero as of now po, ang update ay hindi pa siya pwede daanan. Pero may mga lokal na nagdadaan sa kalsada sa may kabilang lane. So yung mga lokal po, dinadaanan na nila ito. And mahaba-haba na po yung gawa sa kabilang lane dito sa part ng Bustos. Tapos matatanaw rin natin yung magagandang tanawin dito. Napapaligiran po itong bypass road ng mga tanim na palay. Ayan po, napakaganda. Simula dun sa tulay na dinaanan natin hanggang dito ay gawa na po yung kabilang lane. Mula po dun sa may intersection ng Bustos hanggang dito sa may Barangay Malamig, Bustos, Bulacan, and gawa na po yung kabilang lane. So sobrang haba na po yung nagawang kalsada. So pero hindi pa siya open. Ayan, so dito sa part ng Malamig, ayan, dito po naputol yung semento. Mula doon sa may Malamig, di kalayuan, madadaanan na po natin yung Bustos flyover. Dito po tayo dadaan sa flyover ng Bustos. Ang ganda. Yan. So yung nakakaraan po dito sa Bustos flyover ay ang papuntang San Rafael or going to San Rafael po. Pag papunta po kayo ng Giginto ay sa ilalim po ang daan. Mula po sa Bustos flyover hanggang marating ang Angat Bridge ay 4 lanes na po ang ginagamit ng mga motorista. So nandito na po tayo sa Angat Bridge. So itong Angat Bridge ay may haba na 1 kilometro. Ang ganda ng tanawin dito sa Angat Bridge. Mula po dun sa Bustos flyover hanggang makatawid ng Angat Bridge ay 4 lanes na po ang ginagamit ng mga motorista. Ayan po, makikita po natin na sa kabilang lane na po yung kasalubong natin. Okay na dito. Ramdam mo na dito na hindi na gaanong traffic dahil nga po nasa kabilang linya na yung kasalubong natin. Ganda. At makikita po natin na sa harapan natin wala na gaanong sasakyan. Kahit nga po sa hulihan ko wala na rin gaanong sasakyan dahil po ay maluwag na sa area na to. Dito na po tayo sa San Rafael flyover. As of now po, ayan, di pa siya pinapadaanan or open for public. And so may nakaharang po. Mula dun sa Bustos flyover hanggang makatawid tayo ng Angat Bridge hanggang marating natin itong San Rafael flyover ay buong buo na po yung magkabilang lane. So dito po sa part na to ng San Rafael flyover ay
buong buo na po. Pero yung flyover ng San Rafael ay hindi pa po pinapadaanan. Makikita po natin na malawak yung kalsada dito. Meron itong 8 linya, 4 na linya magkabilaan. So 8 linya po lahat. Napakalawak po. Nakakatuwa lang isipin, no? Dahil libre natin itong dinadaanan. Makikita po natin yung progress ngayon dito. As of now po, ayan po yung status or update dito sa ginagawang Plaridel Bypass Road. Malapit na po itong matapos lahat. Nakakatuwa lang pagmasdan yung mga nagawang proyekto ni dating Pangulong Duterte. Dito po, paglagpas natin ng San Rafael flyover, 4 lanes pa rin po yung ginagamit ng mga motorista. Ang ganda. Kita niyo naman yung kalsada, oh. Ang ganda. So dito po sa part ng San Rafael, paglagpas natin ang flyover ng San Rafael, yan po, gawa na rin po yung kabilang linya. Ang ganda lang pagmasdan ng kalsada na to. Part pa rin po to ng San Rafael. Yan po, yung kabilang linya gawa na po pero hindi pa po siya pinapadaanan. So magiging 2 lanes po ulit dito sa part na to. So makikita po natin na may nagbibilad ng palay dito sa gilid. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. I'll be Arterial Road Bypass Project Phase 3, Plaridel Bypass Road, Philippine to Japan Friendship Highway, funded by Japanese ODA loan as a token of friendship and cooperation between Japan and the Republic of the Philippines. April 23, JICA. Ayan po, mula po dun sa San Rafael Bypass Road hanggang marating natin itong Barangay Maasim, San Rafael, Bulacan, ay makikita po natin na gawa na po yung kabilang linya. So bali 4 na linya na po ito. Pero as of now po ay hindi pa po siya pinapadaanan yung kabilang lane. So as of now po ay 2 lanes pa rin po yung
pinapadaanan ngayon. Dahil nga po sarado pa itong kabilang linya, ay binibilaran po ito ng palay. Ayan. So dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Kung umabot ka man sa part na to, ay paki-subscribe po ang aking channel. And po, hanggang sa muli, maraming salamat. Like, share, and subscribe. Peace out.